Nangangamba si Senadora Leila de Lima na ma-EJK, ma-extrajudicial killing siya kapag nangyari ang minamadali umanong pagpapakulong sa kanya ng gobyernong Duterte. May hiling ang senadora, sana raw ilagay siya sa ligtas na lugar sakaling ipaaresto siya kasabay ng pagtitiyak na hindi siya manlalaban. Samantala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman ay sinabi na hindi nila minamadali ang kaso laban sa senadora. Nakatutok si Jam si Sante. Pero dahil plastic yung aming handcuffs, dahil plastic din yung mga charges. Nakiisa kay Senadora Leila de Lima ang mga kababaihang dating opisyal ng gobyerno sa gitna ng paghihintay sa kasong isasampa daw ng Department of Justice laban sa kanya. Naniniwala daw silang inimbento lang ang alegasyong sangkot si de Lima sa kalakalan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya bilang ganti sa pagpapaimbestiga ni de Lima sa extrajudicial killings noong mayor pa ng Davao si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala siyang ginagawang masama. Every woman will go with Sec Leila. Bagamat itinatanggi ni de Lima ang alegasyong nakinabang siya sa kalakalan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya, naghahanda na raw siya sa posibilidad na ipaaresto siya base sa kasong inaasahang ihahain ng DOJ. Sana ilagay naman ako sa isang lugar na magiging safe and secure ako. Because marami na hong mga nangyayari, di ba? Pinapapatay din sa loob ng selda. So what is another EJK? Paniniguro ni de Lima, hindi siya manlalaban sakaling subukan siyang arestuhin. I am morally and psychologically resisting it because I'm innocent, absolutely, but physically I cannot resist. What can I do? Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako pupunta ng hospital. hindi po ako magwi-wheelchair, magne-neck brace. Umaasa pa rin daw siyang maglalabas ang Court of Appeals ng temporary restraining order na pipigil sa pagresolba ng DOJ sa mga reklamo laban sa kanya dahil Office of the Ombudsman daw ang may sakop dito. Nakapag-empake na rin daw si de Lima ng mga damit kung sakasakaling maaresto. Pero habang hindi pa ito nangyayari, tuloy lang daw ang trabaho ni de Lima sa Senado. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman nanindigan na hindi nila minamadali ang kaso laban kay de Lima. Baka this week nyo daw ilabas yung resto. Sinabi ko naman yun na baka any day eh. So sa ngayon wala pa. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras. Naghahanda na raw si Senator Leila de Lima sa posibilidad na ipaaresto siya kaugnay ng mga kinakaharap niyang reklamo tungkol sa di manoy Bilibid drug trade. Pero giit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi minamadali ang mga kaso laban sa senadora. Samantala, nagpakita ng suporta kay de Lima ang mga dating niyang nakasama sa gabinete. May report si Jam si Sante. Pero dahil plastic yung aming handcuffs, dahil plastic din yung mga charges. Nakiisa kay Senadora Leila de Lima ang mga kababaihang dating opisyal ng gobyerno sa gitna ng paghihintay sa kasong isasampa daw ng Department of Justice laban sa kanya. Naniniwala daw silang inimbento lang ang alegasyong sangkot si de Lima sa kalakalan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya bilang ganti sa pagpapaimbestiga ni de Lima sa extrajudicial killings noong mayor pa ng Davao si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala siyang ginagawang masama. Every woman will go with Sec Leila. Bagamat itinatanggi ni de Lima ang alegasyong nakinabang siya sa kalakalan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya, naghahanda na raw siya sa posibilidad na ipaaresto siya base sa kasong inaasahang ihahain ng DOJ. Sana ilagay naman ako sa isang lugar na magiging safe and secure ako. Because marami na hong mga nangyayari, di ba? Pinapapatay din sa loob ng selda. So what is another EJK? Paniniguro ni de Lima, hindi siya manlalaban sakaling subukan siyang arestuhin. I am morally and psychologically resisting it because I'm innocent, absolutely, but physically I cannot resist. What can I do? Hindi po ako tatakas, hindi po ako magtatago, hindi po ako
pupunta ng ospital. Hindi po ako magwi-wheelchair, magne-neck brace. Umaasa pa rin daw siyang maglalabas ang Court of Appeals ng temporary restraining order na pipigil sa pagresolba ng DOJ sa mga reklamo laban sa kanya dahil Office of the Ombudsman daw ang may sakop dito. Nakapag-empake na rin daw si De Lima ng mga damit kung sakasakaling maaresto. Pero habang hindi pa ito nangyayari, tuloy lang daw ang trabaho ni De Lima sa Senado. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman nanindigan na hindi nila minamadali ang kaso laban kay De Lima. Baka this week nyo daw ilabas yung resto. Sinabi ko naman yun na baka any day eh. So sa ngayon wala pa. Jam Sisante, GMA News. Inihahanda na ni Senadora Laila de Lima ang kanyang pamilya sa posibilidad na arestuhin siya sa mga susunod na araw. Nakatakda na kasing desisyonan ng Department of Justice ang mga reklamong katiwalian at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa pagkakasangkot umano niya sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De Lima, kinausap na niya ang kaanak o ang kanyang mga kaanak para maging handa sila anuman ang mangyari. Nag-empake na rin daw siya ng mga dadaling gamit sa detention center. Hiling lang ng Senadora, sana tiyaking ligtas ang pasilidad kung saan siya ipipiit. Pagtitiyak pa ni De Lima, hindi siya manlalaban, hindi tatakas at hindi rin magpapalagay sa ospital. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, wala pang resolusyon ng DOJ sa mga reklamong kinahaharap ni De Lima. Hindi rin daw nila ito minamadali. Lamang po, ukol po dun sa pagkakatanggal na sa pwesto ngayong umaga pa lamang po ng mga nagbabantay sa custodial facility ng Camp Aguinaldo. Dahil nga po dito sa isiniwalat yung pagpasok umano ng kontrabando para sa mga high-profile inmates. Para sa akin, Connie, katunayan yan na mukhang totoo nga yung sinasabi sa mga dokumento na lumabas. Diba? Kasi napansin ko nga, syempre, dinidenayan nila Secretary Aguirre, mariin na dinidenayan. Pero narinig ba natin sila na nagsabi na walang ganyang mga dokumento? Dahil nga po, yung dokumento, yung confidential na memorandum na sinasaad yung kung ano yung napag-usapan sa isang interagency meeting noong December 2, ay naka-attach nga ho yan sa isang memorandum naman ni Director General De Los Santos kay Secretary Aguirre. Na, you know, the date of the memorandum is December 15, na ina-attach nga yung confidential memo na yan ng December 9 about the meeting of December 2. So, ang tanong ngayon, natanggap ba itong mga dokumento na to ni Secretary Aguirre o kanyang opisina? At nung natanggap yan, ano ho ba ang ginawa niya? Bakit ngayon lang siya nag-utos? Kasi di ba nasa balita rin na inutusan na niya na imbestigahan. So bakit ngayon lang niya inuutos yan kung hindi totoo yan? Tsaka ano naman ang... kasi sa tingin ko mukhang totoo nga itong mga dokumento na to. Narinig na rin natin ng AFP na parang kinukumpirma na meron ng mga so-called unauthorized fixtures. Kasi ang AFP nga po ang nag-call ng attention about that. Based nga dito sa confidential memo na ito, dun sa pinag-usapan nila nung December 2 meeting. Reading from this document, ay ang AFP ang nag-raise ng issue na yan. Kaya nga nagpro-propose sila ng draft implementing rules and regulations. Dahil alam nila siyempre na hindi tama yan, na bawal yan. So this is a very serious matter, Connie, na kailangan talagang malaman natin. Dahil yan nga ang pinaalis ko after nung nadiskubre namin nung December 15, 2014. Yan ang mga nadiskubre namin ng mga kontrabando. Pinaalis ko yan. Kaya nga pinadismantle ko yung mga kubols, pinalipat ko yung mga high-profile inmates temporarily sa NBP. Ngayon, restore nila dahil lamang sa naging so-called reward sa pag-testify sa akin, yung mga kasinungalingan nila. So, how do you think, ma'am? Okay, yes, Senator, go ahead. Go ahead po. Sige. Well, sa akin, this is the worst kind of hypocrisy. And they are the worst kind of hypocrites. Na akala ko ba, ayaw talaga nila yan. Yung drug menace na
na lumala. At lalala talaga yan kung yung mga drug convicts na yan ay patuloy pang makikipag-engage o makikipag-trade dyan sa, engage in their drug trade. And alam naman natin, Connie, na yung cellphone, yan ang number 1 na instrument nila para makipag-transaction pa sila ng droga. So bakit nila binabalik yan kung totoo nga yung nandyan sa confidential memo na yan? Alright. Yung sinasabi rin ho kasi ay, syempre ito po ay, nabanggit nyo nga kanina, no, na matinding itinatanggi po yan ni Secretary Vitaliano Aguirre at wala daw way para makialam siya dahil sa Bucor na ito under. Ano ho ang inyo pong reaksyon? Tingnan nyo na naman yan, Connie. Diba? Isa yan sa mga nagiging akusasyon nila na ako nga daw ay kakontsaba daw sa bilibid drug trade na yan, na malaking kasinungalingan, or at the very least daw, dahil hinayaan ko daw yung mga ganyan, dahil, yung some sort of a command responsibility na dapat daw, alam ko rin yan. Ibabalik ko po sa kanya yung mga sinabi niya. And now he's now saying, Secretary Aguirre is now saying na hindi ko alam ang buong pangyayari dyan sa Bucor kasi may sariling pamunuan yan. Pero kung malaman ko, actionan ko. Ganon din po ako noon. Hindi ko rin po unang alam yan, pero nung nadiskubre ko po, ay ginawan ko po ng paraan, kaya nga po kami ng raid noong December 15, 2014. So look at that. So ibabalik ko sa kanya yung mga pinagsasasabi niya. O, kahapon po, parang talagang, kumbaga, nagka-sparring na ho kayo ni DOJ Secretary Aguirre, no, sa hearing kahapon sa Senado. Kaugnay pa rin po yan sa bribery case sa immigration. Siyempre, ang dating ho ngayon, talagang nagbabalikan lamang kayong dalawa, sa lahat ng po pwedeng maakusa. Ano ho reaction niyo dyan? Hindi po. Unang-una po, sino nga ho ba ang mga talaga na mga ginagawa ang lahat para lang talaga ako madiin, para lang talaga akong siraan? Sila ho, di ba? I'm up against the whole apparatus of the executive department because alam nyo naman kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo. Na talagang ilang beses na po niya yan sinasabi na he wants me destroyed, he wants me locked up in jail. So ginagamit niya yung buong aparato ng Estado, lalo na ng executive department, through his chief enforcers. At kasama nga yan si Secretary Aguirre, gawin ang lahat para siraan si Senator De Lima. So syempre ako naman po, dahil alam ko po na wala po akong ginagawang ganyan, wala po akong masamang ginawa, wala po akong kasalanan, hindi po totoo yan na ako'y involved sa drugs, ako ay drug trade queen. Syempre karapatan ko po yan na lumalaban. I'm just really asserting my innocence. Sila ho palagi ang nauuna. And then look at that. Itong mga naglalabasan na yan, kasama na yung Jack Lam bribery scandal. And then, imbis na i-confront nila directly ang mga akusasyon na yan, gagawa sila ng mga paraan para ibalik na naman sa akin ang issue. Ganyan po sila ka-desperate in trying to destroy me. So, sila naman ang nagre-react ng hindi maganda eh. Senator, how do you think ito pong naisiwalat po na ito will affect naman yung inaasahang nakatakdang, yung sa Commission on Appointments po ni Secretary, DOJ Secretary Aguirre? Well, alam nyo naman po na merong opposition na final sa Senator Sonny Trillanes. And I think dadating naman yan, mag-a-attend naman yan si Senator Sonny dyan sa confirmation hearing na yan. And umaasa ako na yung mga members ng CA ay maging bukas ang isipan nila na i-consider yung opposition at i-consider yung mga nangyayari ngayon, i-consider yung mga lumalabas ngayon ng kabulukan ng Secretary of Justice. So ano ho ang bukod po dito, ano pa ho ang magiging hakbang ninyo? Senadora, may mga kaso pa rin po kayo na ikinakaharap. Ayun na nga po, di ho ba? Kinonfirm naman ni Secretary Aguirre na, na malapit na daw akong i-aresto. Kasama ho yan lahat sa plano nila. They will really not stop, Connie, in stopping me from my, yung pag-e-air ko ng mga opposition ko dyan sa mga pangyayari, lalo na dyan sa usapin ng EJ case, ng death penalty. So that's part of it. So ako naman, lalabanan ko lang naman hanggat kaya ko
ang mga yan. Kasi karapatan ko po yan, lalo na ako po'y inosente dyan sa mga paratang nila sa aking alleged drug links. Meron pa rin ho ba kayo mga natatanggap na una nyo nabanggit noon na mga threats? At, Yes. meron pa rin po? Wala namang katapusan, pero hindi ko naman pinapansin yan. Mga trolls lang naman yan eh. Yung mga hate messages, yung mga pagmumura sa akin, mga pambabastos sa akin, and then yung mga death threats. Pero hindi ko na lang pinapansin. Kaugnay ng balitang yan, makakausap naman natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lang ang inyong mga komento o tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po, Justice Secretary Aguirre. Good morning, Howie, and good morning, Sarah, at magandang umaga rin sa inyong mga listeners and viewers. Secretary Aguirre, dalawa na po ang nagsasabi, isang opisyal po ng Bureau of Corrections, nasa ilalim po ng inyong department, ng DOJ, at tapos yung mismong AFP, yung Armed Forces of the Philippines, na may mga privileges daw ang mga high-profile inmate na tumistigo laban kay Senator Laila De Lima sa House Inquiry. At kino-quote pa kayo na kayo ay nagbigay ng instruction na ibigay itong mga privileges na to. Actually, doon po nung lumabas po na isang araw yan, pinalabas din ni Secretary De Lima, ang sinabi niya ay nag-issue raw ako ng memo para bigyan ng privileges yung mga yan. Sabi kong ganun, wala naman akong natatandang memo. And wala akong binibigay whether in writing or oral na binibigyan ko ng mga special privilege yung mga yan to use the cellphone, etc. Wala po akong binibigay na ganyan. Kaya kung para mapatunayan po natin yan, immediately, within 2 hours, I immediately ordered the Director General of the Bureau of Prisons, si General Bendel Los Santos, para magsagawa ng investigasyon at may instruction doon sa aking department order na ginawa na kung mayroong paglabag na dito sa mga special privilege na ito, mayan, ay ipatigil yan at kung mayroong dapat baklasin. Yan po ang ginawa at ginawa po agad yan kinabukasan ng umaga ng ating Director General ng Bucor. Okay, Justice Secretary Aguirre, you're saying nga na you have not given any oral or written instructions. Pero ito nga may hawak nga kaming memo na sinulat mismo ni Attorney Alvin Herrera Lim, who is the Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections, which is under you. In other words, sinulat po ito ng inyong subordinate, no? Si Alvin Lim. And then he sent it to Director General Benjamin De Los Santos, the head of the Bureau of Corrections, whom you just mentioned, no? And then, yun nga, pumunta daw ito sa Camp Aguinaldo at na-confirm daw niya na yun nga, may lavish lifestyles daw itong mga high-profile inmates na tumistigo nga dito sa House Inquiry laban kay Senator Laila De Lima, and then they're using electronic gadgets, smart television sets, air conditioning units, internet, cellular phones. Sinabi mismo ito ng inyong subordinate, no? Si Attorney Alvin Lim. And sabi daw niya ay when pressed for comment, officials of both PNP and Bucor said that they are just following the instructions of the Honorable Vitaliano Aguirre II to allow the entry of the above enumerated gadgets in return for the testimony they gave during the congressional inquiry on the proliferation of drugs inside New Bilibid Prison. Hindi po si Laila De Lima po ang nagsasabi nito, no? Itong inyong subordinate mismo. So are you saying na mali itong sinasabi ni Alvin Herrera Lim, na inyong Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections, in his confidential memo to Benjamin De Los Santos? Nabasa ko na rin po yan. At kung babasahin ninyong muli, ay tingnan po ninyo, yan ay hearsay. Hearsay yan po ito. Lahat po ng sinabi niya ay yung sinabi sa kanya. Pag ganyan po ang pagkakagawa o kanyang pananalita ay yan po hearsay. Ang sinasabi po niya, ang nagsabi dyan ay yung mga AFP officials o yung mga officials ng Bucor na wala naman siyang pinakitang kung sino yung mga yan. Wala siyang pinakitang affidavit o sulat sa kanya. Yan po tinatawag natin sa batas ay hearsay yan. Wala pong kabuluhang ebidensya yan. It is nothing as an evidence. At any rate, gusto ko pong sabihin kung sino itong si Attorney Herrera Lim na ito.
ito pong si Atty. Lim ay 2 beses na pong masuspende yan. At he was found guilty ng Department of Justice sa kanyang sa isang misconduct. At mayroon pong pangalawang suspended deposit doon. At mayroon pong pangalawang kaso sa kanya, ipinail ang Department of Justice at yan po yung ongoing. At ang pagkaalam ko, nasuspende po rin siya, nagkaroon po rin ng preventive suspension. Ang pangatlo po ay yung nanggaling na sa akin, na pinag-explain ko po siya kung bakit anong katotohanan ng report na siya ay nagpa-practice ng kanyang profession of law sa Lucena City ng narawang beses. At yan po'y walang, hindi ko binigyan niya ng anumang permission sapagkat bago ko pa makapag-practice kung kay government official, dapat ito ay, kung maaari ay dapat ikaw ay mayroong paintulot ng iyong puno. Dito po sa pangatlong yan at ako po ang nagbigay para mag-explain siya dyan. Wala akong binigay sa kanyang any permission or allowance to practice law. Ngayon, dun po sa sinasabi niyang na binigyan ko raw po ng pagkakat ng permiso na gumamit yung mga yan ng gadget, mga special privilege. Maganda lang pong basahin yan pero tingnan po natin kung ano ang nakuha nung ating Director General. Maglalabas po siya ng kanyang official report sa mga nakuha dyan. At wala po, hindi nakalapit o it's not near than his mga sinasabi niya mga at paano po niya nalaman na yan ay in exchange of dun sa pagkatistigo niya? Yan ay conclusion lamang niya So, dito po sa kay Atty. Lim, yan po ay under investigation sa amin at current po yung investigation niya. Nauna pa po yung investigation ginawa ko kasi sa January pa po yun. Yan po, because of the nature of kanyang confidential information na yan, yan po ay bawal yan It should not be made public yung mga ganyang confidential information without the permission of the department. Kaya that's another criminal offense. But kung titingnan po natin, yan po ay nakarating sa amin at yan ay pinag-aralan ng ating si Yosek Enan Orseo at nag-take exception po siya dyan sa kanyang findings na yan Kaya binigyan po siya ng memo noong pang January pa ata na ituwid niya yung kanyang pagkakamalingan. Isang buwan na po ang nakalilipas, hindi po sumagot yan si Atty. Lim na yan para patunayan o ituwid yung kanyang pagkakamali. Okay, sir. So, sa madaling salita po, kine-question nyo yung motibo nitong si Attorney Alvin Herrera Lim. But he is quoting... Kine-question ko rin po yung kanyang alleged findings through this hearsay testimony. Yes, sir. But he's describing the situation inside Camp Aguinaldo, where the Armed Forces of the Philippines has jurisdiction, But yung AFP mo mismo, hindi po dinidispute itong sinasabi po ni Alvin Herrera Lim. Kasi kung puro falsification to o mga maling impormasyon pong nakalagay dito sa memo na to na dated December 9, 2016 pa ho, hindi kaya dapat tinutuwid ito ng Armed Forces of the Philippines. But instead, ay mukhang kino-confirm pa nila yung mga ilang impormasyon na nandito sa confidential memo na to. Yung confirmation po yan, hindi naman sila nag-meeting doon sa detention cell Nag-meeting po siya sa isang opisina. And basahin po ninyo yung confidential info na yan, hindi ko makita na sila ay pumasok o nag-meet sa loob ng detention cell. Kaya hindi po totoo yung lahat ng nangyayari ka. At any rate, ako po ay Secretary of Justice. Ang Bucor ay Bureau of Corrections is only under one of that agency sa aking department. Mayroon po yung sariling pamunuan, mayroon po yung Director General. And I could not, araw-araw, hindi ko maaaring everyday na to monitor the way these administrative officials of the Bucor, of the Bureau of Corrections are doing. Okay, but in any case, siguro, assuming nga na hindi nga maganda yung mga motibo nitong si Alvin Lim, the Armed Forces of the Philippines can either
confirm or dispute whatever is being said in this memo. But considering po ay kayo po ang sinasabing sangkot dito sa issue na to, shouldn't there be an independent investigation rather than you kind of leading it and saying na iniimbestigan nyo na itong mga allegations ni Alvin Herrera Lim? Actually po, nagkaroon ng investigation yan eh. At actually, the following morning, pinunta na po yan, pinaltan yan lahat ng contingent dyan. Alam naman po natin, hindi ko po maisantabi ang possibility na nagkabayaran dyan sa dami ng pera ng mga inmates na yan. But you can rest assured that I've never ordered, I've never tolerated, and I will never tolerate any violation of the rules. Okay. Tapos na po yan. Ang ibig ko sabihin, yan po, pinalitan lahat ng contingent ng Bucor at inalis na po yung dapat alisin. Binaklas na po yung dapat baklasin. Okay, merong hong natanong yung isa naming Twitter follower, wala po ba kayong planong mag-resign? Wala po. Sapagkat ang aking pong ginagawa, alam pong marami ko nang nagawa. At hindi ko po, ang lahat po ng ginagawa ko ay to the best of my ability. And when I accepted the President's appointment, ginawa ko po yung lahat ng makakaya ko. Ang Department of Justice po may pinakamalaking saklaw sa lahat ng bureaucracy. At makikita ninyo na under my department, nandiyan ang NBI, na meron ding marami ring mga anomalies, nandiyan ang NBI, alam niyo yung chocolate controversy, nandiyan ang Bucor na siyang inuna ko. At ako ang naglansag ng drug trading dyan, which na constituting about 75% the drug trading all over the Philippines. Kaya po sa akin lamang pananaw, Yes. Mr. Secretary? Yung ginawa ko dun sa tatlong marching orders na sinabi niya sa akin. Tatlo lamang po yung sinabi niyang marching orders sa akin. Sinabi niya sa akin, Secretary Vic, use all the resources in all forms of criminality. Yes, you're getting a little bit choppy, Mr. Secretary. Pero may isa pang tanong, yung isang Twitter follower namin, may development na po ba sa Bilibid drug trade? Tuluyan na bang natigil ito? Yan pong 75% na drug trade noong bago pumasok kami, noong July 20, yan po kung yan man po hindi 100% na tigil sapagkat talagang napaka-enterprising yung mga drug lords dyan sa loob, yan po parang katiting na lamang kung compared before. Kung 75% ng drug transactions sa buong Pilipinas ay dyan ang gagaling, siguro po yung mga 5-10% o baka wala pa. Okay, sa ibang... Balak ni Senadora Laila de Lima na sampahan ng reklamo sa Ombudsman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Subornation of perjury at tampering with witnesses ang ihahain dahil sa pagpilit umano sa ilang inmate na tumestigo laban sa kanya. Isa sa mga basihan ng confidential memorandum kung saan sinabi daw ng PNP at Bucor na iniutos ni Aguirre ang pagpayag na maipasok ang ilang kontrabando sa kulungan ng mga drug lord. Kapalit umano yan ang testimonya nila sa pagdinig sa kamera. Sabi ni Aguirre, malaya si de Lima na magdemanda at hindi siya natatakot. Pinaiimbestigahan na rin ni Aguirre ang umano'y memo. Dapat daw sampahan ng administrative charges ang nag-leak nito. Samahan pagpunta sa presinto at magbantay sa labas. Bisitahin yun. Ang mga pwedeng lang po, sakali lang po, mangyari na. God forbid, yung eventuality na yan, ay sana ilagay naman ako sa isang lugar na magiging safe and secure ako. Sa same Marami na hong mga nangyayari, di ba? Pinapapatay din sa loob ng selda. So what is another EJK? So ma'am, hindi kayo magre-resist in case na dumating na warrant na Bakit? Well, wala naman po akong magagawa. How can I resist? I cannot physically resist. I am morally and psychologically resisting it because I'm innocent, absolutely,
But physically, I cannot resist. What can I do? Hindi po ako tatakas. Hindi po ako magtatago. Hindi po ako pupunta ng ospital. Hindi po ako wheelchair, neck brace. Wala po akong gagawin ng mga ganong estilo. So where would you feel safe? I'm not sure if that's gonna be allowed, and I will not ask for it. I will just ask the help of my colleagues in relaying concern about my security. Ma'am, pwede ba kung may issue na unahan nila lang ng pag-surrender instead na mag-serve pa yung warrant of arrest? Hintayin muna po natin mag-file ng information. Or ma'am, can you preempt? Malay niyo po, I'm not ruling out the possibility na baka naman Hindi sa mag-issue, court o sa judge Oo. na mapunta yung kaso ay hindi would not agree with the finding of probable cause against me. Ma'am, can and you- therefore would not issue warrant of arrest. Ma'am, can you preempt it with a motion for quashal or Premature pa. reinvestigate? I mean, Premature pa, wala pa yung resolution. Let's wait for the okay. resolution of the DOJ. Let's wait for the filing of the information. Pagka-file. And then once the information is filed, then the legal team would know what pleading or what action to take. But for now, TRO, yun ma'am ang inaasahan yung Yun TRO. po ang inaasahan ko kasi January ko pa po final yung mga petition na yan. At sinundan ko nga po ng urgent motions to resolve prayer for TRO. Hindi ho ba kayo magsisik ng asylum? Meron nung mga nagsasuggest but I will not. Kasi paano ho ako lalaban kung nasa ibang bansa po? Kahit po ako nakakulong, lalaban pa rin po ako.